Nakahanda ka na ba upang makinig kay Pastor Noel Morandarte sa wikang Tagalog ngayong gabi at kay Bishop Mel Malto sa wikang Ingles tuwing Miyerkules at Biyernes ng gabi? Ito ay ministeryo at gawain ng Glory Tabernacle Prayer Line Live. Ito ay pinahintulutan ng Espiritu Santo. Salamat sa iyong pagdating upang makinig kay Pastor Noel Morandarte ngayong gabi at kay Bishop Mel Malto tuwing Miyerkules at Biyernes ng gabi. Ihahatid niya sa iyo ang banal na salita ng Diyos ng buong katotohanan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Humanda ka sa iyong pakikinig kung ano ang ipapahiwatig ng Espiritu Santo at maging maingat sa iyong pakikinig sa katuruan ng banal na salita at isagawa mo sa sarili ang iyong narinig. Pagpalain ka ng ating Diyos. Magkaroon ka ng masagana at magandang gabi. Makinig ng mataimtim sa mga sinasabi sa gabing ito at sa tuwing Miyerkules at Biyernes ng gabi sa Ingles tungkol sa salita ng Diyos. Let's praise the Lord. Hallelujah. Sinasabi sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahindihin ko. Tayo na mga kapatid, lumapit sa Panginoon. Awitan natin siya. Lalapit ako sa'yo, buhay ko'y
Wala sound and milk and There's no sound. ini may own. Oh.
Gawin nating panalangin ito. O Diyos, hayaan mo. Naialay namin ang sarili namin sa iyo. Tanghaling banal na nagpupuri sa iyo. Tanggapin mo ang aming buhay, O Diyos. Hallelujah. Mahal ka namin, higit sa lahat. Ay mahal kita, O Jesucristo, higit sa lahat. Higit sa lahat. Ay mahal kita, ay mahal kita, O Jesucristo, higit sa lahat. Minsan pa, ulitin natin at awitin sa Kanya. Ay mahal kita, ay mahal kita, O Jesucristo, higit sa lahat. Higit sa yaman, higit sa yaman. Hallelujah. Buhay kong tangan, O Jesucristo, higit sa lahat. Sa mundong ito'y wala namang katulad ang pag-ibig mo. At sa araw na makita ka, sasabihin ko sa'yo, higit sa lahat, higit sa lahat, ay mahal kita, O Jesucristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Prayer Line, kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. At nasa bahagi na po tayo ng pagpapahiwatig ng banal na salita, at bago ko po tawagin si Pastor Noel, tayo po ay magbukas ng panalangin. Sister Lai. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Diyos, Ama, sa gabing ito na muli po ninyo kaming pinagtipon-tipon sa pamamagitan ng prayer line. Tinataas po namin, Panginoon, ang magbabahagi na inyong mga banal na salita na si Pastor Noel. Basbasan mo po siya, Panginoon, ng inyong banal na espiritu, at nawa ang lahat din po ng dadalo sa prayer line na ito ay basan nyo rin po, Panginoon. At gawin niyo po sanang malinis ang aming puso at kaisipan na handang tumanggap sa inyong mga banal na katuruan. Ito po ang aming samo at dalangin. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan po ni Jesus na inyong bugtong na anak, aming Panginoon at tagapagligtas, kaisa po ng Diyos Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pastor Noel.
Magandang gabi po muli sa lahat po ng bumubuo ng prayer line, Pastor Marina, at lalo na po kay Bishop Mel Malto, at sa ating po mga kamanggagawa sa ating Panginoon. Kasama po rito ang mga naglilingkod sa ating Panginoon sa Consuming Fire Radio Ministry. Sa gabi pong ito ay dadako na po tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Ang paksa po na ating pong mapapakinggan ay pinamagatang ang pananalangin walang patid. Ang pananalangin walang patid. Ito po ay mayroong kaugnayan sa buhay ng isang lingkod ng ating Panginoon. At ito po ay napakahalaga. Ito pong patuloy na pakikipag-usap sa ating pong Panginoong Diyos, sapagkat dito po tayo dapat manatili. Wala pong tunay na paglilingkod sa ating Panginoon kung wala pong pamumuhay sa pakikipagkomunyon sa Kanya. At kinakailangan po nating maunawaan na ang ating paglilingkod sa ating Panginoon ay nag-uugat sa ating buhay na pakikipag-ugnayan sa ating pong Panginoong Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya dito po sa sinabi ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica, 5 kabanata sa talatang 17, ang kanya pong sinabi rito ay magsipanalangin kayong walang patid. Magsipanalangin kayong walang patid. Ito ay ang pamantayan ng Diyos sa bawat mananampalataya at lalo't higit na po sa mga naglilingkod sa ating Panginoon. Ang pananalangin walang patid. Ito po ay patungkol sa attitude ng puso ng bawat lingkod ng ating Panginoon, na ang kanyang puso ay tunay na patuloy nagkakaroon ng pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos, mulat ang kamalayan ng kanyang puso sa ating pong Panginoon, at lagi po siyang tunay na nakikinig sa ating pong Panginoong Diyos sa anumang bagay ang kanyang ginagawa sa kanyang buhay. Hindi lamang po ito patungkol doon sa kinakailangang mayroong nakalaang oras at panahon ang lingkod ng ating Panginoong Diyos na mananalangin siya sa ating Panginoon, kundi sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar na kung saan siya nabubuhay at kumikilos o gumagalaw, ay kinakailangan ang kanyang puso ay bukas sa ating Panginoon. Ang kanyang kamalayan ay tunay na mulat sa ating pong Panginoong Diyos sa anumang bagay na tunay na maaring sabihin, iutos, at tunay na ituro ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos sa kanyang lingkod. Kaya ang tunay na pananalangin, mga kapatid, ay hindi talaga ito napapatid, sapagkat katulad po ng ating relasyon sa ating Panginoong Diyos, ay ito po ay nagpapatuloy hanggang sa marating po natin ang lubusan, ang lubos na kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa. Kaya ganun din naman po ang pananalangin sa ating Panginoong Diyos. Patungkol ito doon sa hindi na papatid na pakikipag-ugnayan natin sa ating pong Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Ganito po ang ipinakitang pamumuhay ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. Ano man po ang kanyang ginagawa, siya man po ay gumagawa po sa ministeryo, nangangaral, nagpapagaling ng
mga may sakit, nagtataboy ng mga masamang espiritu. Siya po ay nagpapahinga, nakikipag-usap sa kanyang pong mga alagad. Ano man po ang kanyang ginagawa? Ang kanyang puso ay tunay na nakikipagkomunyon sa kanyang ama. Madaling sabi, ang kanyang buhay ay tunay na nakasentro sa kanyang ama. Ang kanyang buhay ay umiikot sa kanyang ama. Sa katunayan, ang kanyang ama ang kanyang pinakabuhay. Kaya nga po, ito ang ehemplo na ipinakita ng ating Panginoong Hesus sa kanyang pamumuhay bilang anak ng Diyos at sa kanyang pong paglilingkod sa kanyang ama. Kaya't ganito rin ang dapat maging buhay at sistema ng pamumuhay ng bawat anak ng Diyos at ng bawat lingkod ng ating pong Panginoong Diyos. Sa katunayan, mga kapatid, ay ang sabi po ng ating Panginoong Hesus na ang lahat ng kanyang sinasabi, ang lahat ng kanyang itinuturo ay nagmumula sa kanyang ama. Wala po siyang bagay na sinabi na ito ay hindi po nagmula sa kanya pong ama na nasa langit. Kaya nga po, ang kanyang kamalayan ay laging bukas sa kanya pong ama. Ang kanya pong puso ay tunay na hindi po humihinto sa pakikipag-ugnayan sa kanya pong ama. Kaya't ganito rin ang dapat na maging sistema ng buhay ng bawat lingkod ng Diyos. Dito po sa aklat po ng mga gawa ay makikita po natin na ganito ang buhay ng iglesia ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po dito sa gawa, 13 kabanata, ay tunay na nagkatipon-tipon ang mga mananampalataya. Ang sabi po ng unang talata sa iglesia nga na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro. Si Bernabe at si Simeon na tinatawag na Niger at si Lucio na taga Cirene at si Manaen na kapatid sa gatas ni Herodes na tetrarca at si Saulo. At nang sila ay nagsisipaglingkod sa Panginoon at nang-aayuno, ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing itinatawag ko sa kanila. Kaya pansinin po natin ang buhay sa lokal iglesia na nung una pa man po, nung ito po ay tunay na itinatag ng ating pong Panginoong Kristo at tunay na binigyang kapangyarihan ng kanyang Espiritu Santo. Ang kanila pong sistema ng pamumuhay ay walang iba kung hindi ang pamumuhay sa presensya ng Diyos. Ang pamumuhay sa pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Ang pamumuhay sa pamamagitan ng pananalangin. At hindi nga lang sila nananalangin, kundi kasabay nito ay nangag-aayuno sila. They were praying and fasting during those early days. At makita po natin dito, mga kapatid, na kasama po doon si Bernabe at si Saulo o si Barnabas at si Saul. At dito po ay tunay na sa kanilang kalagitnaan ay nangusap ang Espiritu ng Diyos. Habang sila po ay naglilingkod sa ating Panginoon, habang sila po ay nag-aayuno, habang sila po ay nasa kalagitnaan po ng panalangin sa ating pong Panginoon, ay nangusap sa kanila ang Santong Espiritu. At ang mensahe ng Santong Espiritu sa kanila ay tunay na patungkol sa gawaing inilaan ng ating Panginoon kay Bernabe at kay Saulo, na dito sila tinatawag ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga ng pananalangin sa mga naglilingkod sa ating Panginoon, sapagkat sa pamamagitan nito, katulad ng sinabi ng salita ng Diyos, ay hindi lamang tayo binabago sa harapan ng ating Panginoon, hindi lamang nililinis ng Diyos ang ating mga puso, at tayo ay tunay na kanyang hinuhubog sang ayon sa
imahen ng ating Panginoong Jesucristo, kundi sa pamamagitan ng pananalangin ay dito maliwanag na nakapangungusap sa mga lingkod ng Diyos ang Santong Espiritu upang ipagkaloob ng Panginoong Diyos ang kanyang maliwanag na direksyon patungkol sa kanyang gawain at patungkol sa kanyang kalooban sa mga lingkod ng Diyos. Katulad ng ginawa ng ating Panginoon nung nagkatipon ang Iglesia ng Panginoon na nasa Antioquia. Dito sila kinaugnay ng Espiritu ng Diyos. At dito po sa talatang 3, ang sabi po ng Gawa 13, nang magkagayon, nang sila'y makapag-ayuno na at makapanalangin at maipatong ang mga kamay nila sa kanila, ay kanilang pinayaon sila. Sino po yung pinayaon ng iglesia na nasa Antioquia? Walang iba kundi si Bernabe at si Saulo. Subalit, bago po tayo pumunta doon, ay makikita po natin na hindi sila humakbang. Ang iglesia na nasa Antioquia ay hindi po gumawa ng anumang bagay, hindi po sila nagplano ng anumang gawain na nagmumula lamang sa kanilang sariling mga katha, mga kapatid, hanggat hindi po nakakapangusap sa kanila ang Espiritu ng Diyos. Alam niyo po, madali pong gumawa ng gawain, madali pong magplano ng iba't ibang mga proyekto, lalo na po para yan sa mabuting gawain ng Diyos. Subalit, mga kapatid, tandaan po natin na ang arkitekto ng lahat ng bagay ay walang iba kung hindi ang Espiritu ng Diyos. At ang ulo ng iglesia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At ang ating Panginoong Hesus ay kanyang pinatatakbo ang kanyang iglesia sa pamamagitan po ng pangunguna at patnubay ng Espiritu niya. Kaya nga po, hindi tayo dapat magpaplano ng anumang bagay na hindi po sang-ayon sa patnubay, direksyon, sa pinagliwanag na plano ng Diyos sa ating po mga puso. Kaya nga po dito, ang gawain at ang pamumuhay, ang sistema ng iglesia ng ating Panginoon ay ang maghintay sa ating Panginoong Diyos. Sila po muna ay nananalangin, nag-aayuno sa ating Panginoon. Sila po muna ay tunay na nagsasama-sama, nagtitipon-tipon. Bagamat meron pong prayer life ang bawat isa, isang mananampalataya ay tunay na ang iglesia mismo, ang lokal iglesia na nandito po sa Antioquia ay nagtitipon-tipon at doon sila tunay na humihingi ng gabay sa ating Panginoon. Ibinibigay muna nila ang kanilang sarili sa Diyos, isinusuko muna nila ang kanilang mga isip, ang kanila pong mga puso, ang kanila pong mga sarili, upang ang tunay na mangunguna at tunay na makapangungusap sa kanila ay walang iba kung hindi ang Espiritu ng Diyos. Kaya nga po nung nakapangusap ang Espiritu ng Diyos na dapat ibukod si Bernabe at si Saulo sa gawaing inilaan at kung saan sila tinawag ng Panginoon, ay doon lamang nagpatong ng mga kamay ang mga mananampalataya kina Bernabe at Saulo. Hindi sila basta nagsugo, hindi sila basta nagpadala ng manggagawa, hindi po sila basta nagpayaon ng mga tao upang magmisyon sa isang lugar, kung hindi sila po muna ay humingi ng go signal sa ating Panginoon. Sila po muna ay naghintay sa direksyon ng Diyos. At pagkatapos po nito, pagkatapos makapangusap ng ating Panginoon, ay saka po nila nirelease si Saulo at saka si Bernabe. Mga kapatid, walang silbi po ang pagpapatong ng kamay kung hindi po muna ito pinangunahan ng kamay ng Diyos. Yes, tayo po inutusan, mga kapatid, na
tayo po ay kinakailangang humayo sa sanlibutan at tunay na gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Ang sabi po ng Mateo 28 kabanata. Inutusan din po tayo ng ating pong Panginoon sa Marcos 16 na kabanata na tayo po ay humayo at ipangaral ang ebanghelyo, mga kapatid. So, balit hindi po natin ito gagawin na bunsod po ng ating pong sariling pagpapalagay o haka-haka o gawa-gawa lamang ng ating pong mga isipan at tayo po ay gagawa ng ating pong sariling bagay na nais po nating gawin. Kailangan po nating humingi ng payak na direksyon ng Diyos. At ako po'y naniniwala, sang-ayon po sa salita ng ating Panginoon, ng Espiritu ng ating Panginoon ay sumasa atin upang magbigay ng maliwanag at payak na direksyon sa kanyang lokal iglesia. At nung ito'y kanilang natanggap, saka lamang sila nagpatong ng kamay at saka lamang nila tinayaon ang mga lingkod ng Diyos. Kaya hindi lang tayo basta dapat hayo ng hayo. Yaon ng yaon, tayo po ay dapat maghintay sa atin pong Panginoon. At ang sabi po ng salita ng ating Panginoong Diyos sa talatang 4, sila nga palibasay sinugo ng Espiritu Santo ay nagsilusong sa Seleucia at buhat dooy nangaglayag hanggang sa Chipre. So makita po natin dito, ang pinagdiriinan po ng aklat ng mga gawa ay walang iba kung hindi ang mga gawa ng Espiritu Santo. Ang pinagdiriinan po ng aklat ng mga gawa ay walang iba kung hindi ang Espiritu po ng Diyos mismo ang siyang nagsusugo sa mga sugo ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos po mismo ang siyang nagpapadala. Ang Espiritu ng Diyos po mismo ang siyang nagpapayaon. Sapagkat siya, sa pamamagitan niya, ipinanganak ang iglesia ng ating Panginoon at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay sinangkapan ng Panginoong Hesus ng kapangyarihan ang mga alagad, ang mga mananampalataya o ang mga naglilingkod sa ating Panginoon. Sila ay tunay na nangapuspos na bautismohan ng Espiritu ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan sila ay tinawag na mga witnesses, mga saksi na magpapatotoo sa buong mundo mula sa Jerusalem hanggang sa dulong bahagi ng sanlibutan na ang kanilang mga buhay ay tunay na kay Kristo na at sila ay nangamatay sa kanilang mga sarili at sila ay humahayo, naglilingkod, kumikilos, gumagalaw, nabubuhay sang-ayon na ngayon sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, kung ang Iglesia ng Panginoon ay sinilang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, at ang bawat mga mananampalataya ay ginawang templo ng Espiritu ng Panginoon, at ang kanya pong mga sinugo, mga kapatid, ang kanya mga saksi ay tunay na naging mga saksi sa pamamagitan ng kapuspusan, sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu ng Diyos. Hindi po nararapat na tayo maglilingkod sa pamamagitan ng laman. Hindi po nararapat na tayo po maglilingkod at hahayo sa pamamagitan ng makataong pag-iisip, ng makataong pagpaplano, ng makataong kapangyarihan at kalakasan. Gagawin po natin ito sa pamamagitan ng patnubay ng Espiritu ng Diyos. Kaya po napakahalaga na tayo po ay constantly, continuously, consistently, na tayo po ay nasa larangan po ng presensya ng Diyos. Tayo po ay nananalangin. Ito po ay isang pamumuhay na hindi po dapat na pabayaan, na kapatid.
At kailanman hindi po natin dapat sasabihin na ang buhay panalangin ay isang basic na dapat nating nagpasa na lang at hindi na dapat pagtuunan ng pansin at tayo ay pumunta na doon at gumawa na tayo. Mga kapatid, hindi tayo maaring pagpalain ng Diyos kung hindi mismo siya ang magiging may akda ng bawat gawain. Kaya nga po, gawain ito ng Diyos dahil ang plano ay nagmumula sa Kanya, ang probisyon ay nagmumula sa Kanya, ang kapangyarihan ay nagmumula sa Kanya, ang katagumpayan ay nagmumula sa Kanya, nagmumula sa Diyos, kaya ito ay gawain ng Diyos. Kaya nga po, ito po ang ating pong ipinamamanhi sa bawat lingkod ng ating Panginoon na tayo po ay tunay na maglaan. Ilaan po natin ang ating mga buhay sa ating pong Panginoon. Ibig po sabihin niyan ay 24 hours a day, 7 days a week, walang patid ang ating pong pakikipagkomunyon sa Diyos. Tayo po ay makinig sa Kanya. Kaya nga po, ito po isang patunay na tayo po ay tunay na naligtas. Tayo po ay tunay na ginawang anak ng Diyos. Ang sabi po ng ating Panginoong Yesus, "My sheep know my voice and they follow me." Nakikilala ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y nagsisisunod sa akin. Kaya nga po, kung tayo po ay tunay na tupa ng Panginoon, tunay na lingkod ng ating Panginoon, ay tunay na kilala natin ang tinig ng Diyos at patuloy natin itong kinikilala sa ating mga buhay. Patuloy po natin siyang ina-acknowledge in all of our ways and we don't lean on our own understanding. Hindi po tayo nagtitiwala sa ating pong sariling pagkakaunawa, mga kapatid. Subalit tayo po ay nagtitiwala sa lahat ng mga bagay sa atin pong Panginoon. Kaya po, sa gabi pong ito po ang atin pong panawagan sa bawat isa. Tayo po ay magpatuloy sa lahat po ng lingkod ng Diyos. Lahat po ng mga tunay na mga mananampalataya ni Kristo. Tayo po ay magsipanalangin ng walang patid. Magandang gabi po sa inyo at hanggang sa susunod po na Martes, itutuloy po natin itong talakayan na ito. Salamat po sa Panginoon and God bless you all. Salamat, Pastor Noel. Praise the Lord po. Ang ating pong lesson sa gabing ito ay may pamagat na ang panalangin walang patid. Ang scripture reading ay galing sa First Thessalonians 5 verse 17. Ang ating pong leksyon ay nagbuhat din sa Acts 13 verse 1. Kung ibig niyo pong marinig na muli ang buong mensahe ay nasa website tayo ng Glory Tabernacle Prayer Meeting.blogspot.com. Salamat, Pastor Noel. Salamat po sa Panginoon, Pastora Marina. Magandang gabi po. God bless you po. Magandang gabi naman. God bless. Patuloy po tayo sa ating mga panalangin, mga prayer requests, praise report, at doon sa mga nakikinig sa ibang bansa at dito naman sa atin ay nakabukas na po ang ating linya para sa mga prayer requests, praise report, at gayon din ang inyong testimony. Sino po ang nasa linya sa gabing ito? Ipanalangin natin ang ating bansa, lalong-lalo na ang mga nangyayari sa ating paligiran, ang mga nasakuna doon sa Paris. Patuloy nating itataas ang mga pamilya na naiwanan. Gayon din ang mga
na mga naliligalig na mga mamamayan, nawa ay hipuin sila ni Lord at makilala nila ang ating Panginoon. Maari kong tawagan si Sister Laila. Hi, Sister Marina. Magandang gabi po. Magandang gabi naman, Sister Lai. Hindi ko narinig yung unang salita kasi pasensya na po kayo. Mukhang mukhang bubbly ang dating. Okay. Ipanalangin natin ang ating bansa, gayon din ang nasa paligid natin, yung mga pamilya ng nasakuna o pumanaw doon sa Paris. Patuloy natin silang itataas at gayon din yung mga naliligalig na nawa ay dalawin sila ng ating Panginoon at makilala nila ang ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Amen. Hallelujah. Diyos Ama, salamat po sa gabing ito, sa inyong banal na salita na pinagkaloob sa amin sa pamamagitan ni Pastor Noel. Maraming po salamat sa inyong katapatan, mahal na Panginoon Diyos. Sa gabing ito po ay nais po namin itaas sa inyo ang aming pong bansang Pilipinas. Panginoon, na kaawaan mo po na malagay po sa ayos ang lahat ng katayuan ng aming bansa. Unang-una na po sa aming pamahalaan, Panginoon. Tulungan mo po na marimedyohan ang lahat ng problema ng aming bansa. Pagkalooban niyo po ng sapat na katalinuhan at kakayahan ang mga opisyal ng gobyerno na matapat nilang gampanan ang kanilang tungkulin, Panginoon. Unang-una po sa inyo bilang aming Panginoong Diyos at pangalawa po ay sa aming bayang Pilipinas. Ang mga mamamayan po na patuloy pa rin na nagraranas ng kawalan ng sapat na trabaho, Panginoon, pagkalooban niyo po sila ng maraming oportunidad na magbubukas at na makapagsimula sila sa kanilang paghahanap buhay, Panginoon, at matustusan ang pangailangan po ng kanilang mga pamilya. Unang-una po, Panginoon, dumalaw po sana kayo sa lahat ng mga nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon. Magpadala po sana kayo ng mga minister na mag-witness sa kanila, lalo na po sa mga kabataan, Panginoon, na nalulugmok sa bisyo, Panginoon, at gumagaya po sa pamumuhay na nakikita nila sa ibang bansa at sa ibang tao, Panginoon. Isa pa pong problema ay ang mga nasasalanta ng bagyo, Panginoon, sa aming bansa ng Pilipinas. Ay salamat po sa patuloy ninyong pagtulong sa kanila, Panginoon, na pasiglahin ang kanilang mga kabuhayan, ang taniman, ang karagatan, Panginoon, na nagbibigay ng maraming source ng pagkain. Tinataas po namin sa inyo ang mga maliliit na bayan-bayan doon na nasalanta ng bagyo, Panginoon, na makatayo po silang muli, Panginoon, sa pagharap sa pagpapanibagong sigla ng kanilang kabuhayan at lahat ng kalupaan doon na pinagmumulan ng mga tanim. Panginoon, tinataas din po namin sa inyo ang sinatawag na mga ISIS na nagtatalaganap po ng hindi makatarungan na pagkitil sa buhay, Panginoon, ng mga tao, lalo na sa mga Kristiyano po, Panginoon, na naroon sa ibang bansa na yun. Dalawin po ninyo sila, Panginoon, sa bawat isa sa kanila na sila ay makasumpong ng tunay na
pagkilala sa Diyos na lumikha sa kanila, Panginoon, sapagkat kayo po ang aming hari na dapat tablayin at tanghalin sa aming mga puso at kaisipan. Kaya po, Panginoon, tulungan niyo po na magpanibagong buhay ang mga gumagawa ng mga pagkipil ng buhay, Panginoon. Kaawaan mo po sila. At ang mga pamilya po, Panginoon, na mga biktima ng karahasan na nangyari po sa Paris, Panginoon, ay kaawaan mo po sila na makayanan po nila, Panginoon, ang kalungkutan at pagpawala ng kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Padala mo po, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu Santo sa bawat isang puso ng mga pamilya ng biktima, Panginoon, naway magkaroon sila ng kapayapaan sa kanilang mga puso, Panginoon. Ay, hallelujah. Tunay nga po na iba na ang panahon ngayon, subalit kayo po, Panginoon, ang makapagbibigay ng kalakasan na aming kalooban, kalakasan at tibay ng aming panibagong pag-asa at pagtitiwala, Panginoon, na sa inyo lamang matatagpuan. Ito po ang aming samo at dalahin sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. Amen. Amen. Salamat, Sister Lai. God bless you. God bless you. Hallelujah. Patuloy nating itaas ang mga may sakit sa gabing ito at yung ating mga kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon dito at sa ating bansa. Gayon din ang mga nangangailangan ng mga trabaho, mga tuluyan or apartment. Patuloy natin silang itataas sa gabing ito. Tawagin ko si Sister Jo. Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi naman, Sister Jo. Pwede natin silang itaas sa gabing ito. Ano nga ulit po yan, Pastora? Yung may mga sakit, yung mga naghahanap pa rin hanggang ngayon ng trabaho, apartment, at saka yung mga kamag-anak natin na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Sige po, Ama na makapangyarihan sa lahat, muli po sa gabing ito, kami po ay nagpapakumbaba sa aming mga puso, sa aming mga isip at Panginoon. Kami po, God, ay tumatawag sa inyo, Panginoon, God. At kami po ay nagpapalinis sa inyong banal na Espiritu, Panginoon, sa gabing ito. Na bago po kami, God, humingi po ng mga sagot sa aming mga panalangin. Nawa, Panginoon, hugasan niyo po kami ng inyong banal na dugo sa aming mga hindi po kanais-nais na mga ugali na hindi katanggap-tanggap sa inyo, Ama. Panginoon, sa gabing ito, O God, tinataas namin sa inyo ang lahat na naghihintay ng makakuha po ng trabaho, Panginoon. Alam namin na kayo po ang Diyos na nagpo-provide, Panginoon God, sa mga nangangailangan, Panginoon. Panginoon, sa gabing ito, sa lahat ng naghahanap ng tirahan, Panginoon, Ama, ang iyong awa po ay walang kapantay. Kami po, God, ay humihingi, Panginoon, O God, na pagbubukas niyo po ng inyong kabiyayaan, Panginoon, sa mga inyong anak na makakuha na po ng mga trabaho upang makakuha din po ng magandang titiran, Panginoon, at lalo na po, Panginoon, na
Yung mga naghahanap po ng mga apartments, Panginoon, O God, tulungan niyo po sila. Na Lord, maawa po kayo sa mga sitwasyon, Panginoon, O God. Kayo lamang po ang nakakaalam kung ano po ang tamang kondisyon ng kalagayan. Ngunit alam po namin, Panginoon, na ang aming pag-asa ay kayo po. Maraming salamat, Panginoon God, na hindi lamang po hipuin niyo po ang mga pangangailangan, ang mga nawala ng mga tahanan na naghahanap, kundi Panginoon, kami po ay nanalangin na kayo din po ang Diyos na manggagamot, ang Diyos na nagpapagaling sa mga sakit, Panginoon. Ito po ang aming great physician, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat, Ama, na Lord, tunay nga po, O God, na ang iyong kamay ay hindi maikli upang hipuin po ang karamdaman ng mga taong ang mga kapatiran at kung sino po ang nasa linya sa gabing ito na humihingi po ng kagalingan, Panginoon. Ama, alam namin, Panginoon, na kayo po ang nakakaalam sa kanilang mga pangalan, Panginoon. Lord, we know, O God, that you are the great physician, O Lord, O God, and we claim complete healing, O God, in Jesus' name. Maraming salamat, Panginoon, O God. At ganoon din po, O God, sa mga hindi pa nakakilala sa inyo, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kakilala. At Panginoon, alam namin, O God, na ang panahon ito ay Panginoon, na ang panahong ito, God, ay the time is getting difficult, O God. At sila po ay kailangan na makakilala sa inyo, Panginoon, O God, in Jesus' name, Lord, O God. Na Lord, it's a time for harvest, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, O God. Na kayo po, O God, ang hihi po, O God, sa kanilang mga puso, Panginoon, O God, na Lord, na maging malambot, Panginoon, O God. Remove the stony heart in Jesus' name. Maraming salamat po, Ama. Lord, nasa gabing ito, Panginoon, O God, sa kanilang pakikinig po, ay lambutin mo po ang kanilang mga puso, Panginoon. At kung kahit hindi man sila nakikinig, Panginoon, sa gabing ito, sa lahat ng aming mga ipinapanalangin, Panginoon, ng salvation, Panginoon, magpadala ka po ng anghel mo upang sila po, O God, ay makakilala sa inyo, Panginoon. At yung tao, O God, na kanila pong nirespeto o ang tao po na i-welcome nila, ayun po ay gamitin nyo na sila po ay Kristiyano, Panginoon, O God, upang sa ganon, Lord, O God, sila, O God, ay magkaroon, O God, ng kaugnayan sa inyo, ng relasyon sa inyo, Panginoon, O God. Ama, tunay nga po na ang mga panahon ito ay nagiging iba na, Panginoon, takbo ng mundo ito, Panginoon. Tunay nga na alam namin na ikaw na ay darating. Hindi namin ang alam kung kailan, pero alam namin andiyan ka na, Lord, O God. Kaya po, Panginoon, humihingi po kami ng awa ng aming mga mahal sa buhay, ng aming mga kaibigan, at lahat po ay makakilala sa inyo, Panginoon, O God. Maraming salamat sa gabing ito. Binabalik na namin ang mga papuri at pasasalamat po. Ito pong aming panalangin sa inyong matamis na pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen, amen. Salamat, Sister Jo. Salamat din po. Hallelujah. Patuloy tayong mananalangin at itataas natin sa gabing ito ang kondisyon ng bawat puso. Kasama na tayo dyan na magkaroon tayo ng pareho ng leksyon sa gabing ito, ang pananalangin na walang patid. Hallelujah, na magkaroon nga tayo ng walang patid na pakikikomunyon sa ating Diyos. Gayon din ang
ating mga pamilya, ang ating mga kaibigan, ang ating mga magulang, at tinatawagan ko sa gabing ito si Sister Merly. Sister Merly, andiyan ka? Opo, magandang gabi, Pastora Marina. Amen. Magandang gabi naman. Opo. Sige na, manalangin na tayo. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, at muli, Panginoon, kami nagpapasalamat muli na kami kinatagpo mo sa panalanginan ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at ikaw lang po ang patuloy pong nagbibigay sa amin po ng kalakasan upang kami patuloy pong magkaroon ng patuloy na pakikipag-usap sa iyo, Panginoon, at patuloy na relasyon sa iyo, Panginoon. At muli po sa gabing ito, Panginoon, bago po ako manalangin, Panginoon, itaas ang mga kahilingan sa aming mga panalangin ito, Panginoon. Ako po nagpapakumbaba sa oras pong ito, maging sa bawat isa po sa panalangin ito, Panginoon. Linisin mo po, Panginoon, tanggalin mo, Panginoon, ang bawat nangyayari po sa loob ng puso namin, Panginoon, na hindi po nakalulugod sa iyong paningin. At ikaw po, Panginoon, ang patuloy pong magbigay sa amin, Panginoon, ng kapayapaan at katiwasayan, Panginoon, sa aming puso't isipan, Panginoon. Patuloy mo po kami, Panginoon, kausapin, Panginoon, kung ano pong nasa puso mo, Panginoon, sa bawat isang naririto, Panginoon, sa panalanginan ito, Panginoon. At patuloy po namin ding at dinadalangin, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay, Panginoon, ang mga magulang po namin, mga kapatid, mga pamangkin, mga kaanak po, Panginoon, na magkaroon sila, Panginoon, ng magandang relasyon sa iyo, ng tunay na pagkakilala sa iyo, Panginoon. Hipuin mo po ang bawat isa, Panginoon, sa mga puso po nila na ikaw lang po ang makakapagbago, Panginoon, sa kanilang pagkataong loob, Panginoon. Una sa lahat, kami nakakilala sa iyo, Panginoon, na patuloy kami magsilbing liwanag, Panginoon, at na maging na kami patuloy, Panginoon, na sumunod, Panginoon, kung ano po ang iyong kalooban, Panginoon, kung ano po ang nais mong ipagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Naririto kami, Panginoon, at patuloy kami tumatayo, Panginoon, naninindigan, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, ang buong sambahayan nga po namin ay ililigtas mo, Panginoon, kapag meron pong isang naniniwala at nananampalataya po sa iyo, Panginoon. At ito'y pinapaniwalaan po namin sa aming mga puso, Panginoon, na gagawin mo po ito sa aming buong sambahayan, Panginoon. Huwag mo silang hayaan, Panginoon, na hindi ka po nila makilala ng lubusan at maranasan po, Panginoon, sa kanilang mga puso at kaluluwa, Panginoon. Sapagkat, Lord, ito lang po, Panginoong Jesus, ang patuloy po namin magagawang tulong, Panginoon, sa pamilya po namin, na ikaw lang po ang makakapagbago sa kanila at mag-aangat, Panginoon, sa kadiliman ng mundong ito, Panginoon. At ikaw lang po ang magpapalaya, Panginoon, sa uri ng kasalanan, Panginoon, sa lahat ng uri ng kasalanan, Panginoon, na ginagawa po ng diablo, Panginoon, sa puso't isipan, Panginoon, ng aming buong sambahayan po, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa, Panginoon, at pagtibayin mo po kami, Panginoon, at patuloy mo po, Panginoon, na nabigyan kami ng liwanag at buhay, Panginoon, sa patuloy po namin paglilingkod sa iyo, Panginoon. At patuloy mo kaming bigyan, Panginoon, ng kapahayagan, Panginoon, ng malalim na pagkakilala sa iyo, Panginoon, kung sino ka, Panginoon, sa aming mga buhay po, Panginoon. Maging sa aming bansang Pilipinas po, Panginoon, kahabagan mo po at kaawaan po ang mga kababayan namin Pilipino, Panginoon, na naway, Panginoon, na higit kanilang maranasan at makilala din sa buhay nila
At patuloy mo po, Panginoon, isugo ang iyong banal mong Espiritu, Panginoon, sa mga kababayan namin Pilipino po sa bansang ito, Panginoon, at sa iba't ibang dako ng bansa, Panginoong Jesus. At maraming salamat po, Panginoon, sa buhay po ni Pastora Marina, sister ng kapatid namin si Claire, Bishop Mel, Panginoon, sa patuloy po nilang katatagan, Panginoon, sa ministeryong ito, Panginoon, na inilagay mo, Panginoon, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ito nga po, Panginoon, ang kailangan namin, Panginoon, na kami magtumibay sa bawat isa, Panginoon, at magpalakasan po sa bawat isa, Panginoon, sa panalangin ito, Panginoon, maging ang bawat nakikinig po, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Patuloy mo po kaming katagpuin, Panginoon, at hindi po namin kayang gawin ito, Panginoon, kung wala ka, Panginoon, kung wala po ang tulong mo, Panginoon, sa araw-araw, sa gabi-gabi, Panginoon. At patuloy mo po kaming kausapin, Panginoon, sa aming mga puso po, Panginoon. At muli, nilalagak po namin sa iyong kamay, Panginoon, ang lahat ng aming mga problema, Panginoon, lahat ng mga pagsubok na ito, Panginoon, sapagkat ng lahat ng ito, Panginoon, ay kaya mong lutasin, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga katugunan ng panalangin po ng bawat isa sa gabing ito, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, sa hipo mo sa bawat isa sa amin sa gabing ito, Panginoon. Salamat po sa kapayapaan, kapanatagan sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Gabayan mo kami, ingatan mo kami, Panginoon. Palagi po, Panginoon, ang banal mong Espiritu, Panginoon, at ng banal mong dugo, Panginoon, sa anumang atake ng kaaway, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa aming mga puso at isipan po, Panginoong Jesus. At tunay nga po, Panginoon, ikaw po ang aming sandigan, ikaw po, Panginoon, ang aming patuloy na pagtitiwalaan, Panginoon, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, Panginoon. At patuloy mong gamitin, Panginoon, ang buhay namin po, Panginoon, sa iyong kalwalatian. Patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na hindi pa po nakakilala sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong kadakilaan, Panginoon, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po sa lahat po ng bagay. Pinupuri ka namin at sinasamba, Panginoon. Sa iyo po ang kalwalatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Salamat, Sister Merly. Walang anuman po. Hallelujah. Amen. Amen. Sino pa po ang may mga prayer requests or praise report sa gabing ito? May kailangan lang po ako sa panalangin, Pastora Marina. Okay, Sister Merly. Yung aking pasyente na patuloy pong pagkalooban ni Lord ng kalakasan, ng yung kanyang minsan inaatake siya ng confusion. At saka one time kasi hindi namin siya nakakausap, kaya I thank God bumalik na po yung magandang memory, at nakakalakad siya ngayon ng maayos. Last week ho kasi masama ho yung pakiramdam niya. At saka yung pamangkin ko po, na anak po ng pamangkin ko, ng anak niya si Berlin, lagi po nagkakasakit. Every 2 weeks daw, laging ganon, dahil sa virus. So, hiling ko lang po yung, yung kagalingan po. Okay. Anong pangalan niya uli? Berlin? Berlin. Okay. Inocencio. Every 2 weeks. Okay. Claire, can you lift up the prayer request of Sister Merly, her patient, and also Berlin? Her name is Ann Keiko. Ha? Pangalan niya po si Ann Keiko. Ann Keiko. Tsaka yung salvation po sa family niya, tsaka sa life niya po. Okay. Yun lang po. And Keiko, salvation for her and her family and for strength. Heavenly Father, we want to lift up to you this prayer line
in Tagalog. Thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Noel. And Lord, we want to lift up Sister Merle's prayer request. We pray for her patient and Lord God, that you would give her strength, Lord God, and Lord, heal her mind that she would not be confused, Lord God. Lord, we thank you for restoring her memory and letting her got logged out. Heavenly Father, we want to lift up to you Sister Merle's prayer request, and Lord, we pray for her patient Anne, that Lord, you would continue to bring complete healing and restoration to her. Lord, we pray for the child who is sick named Berlin, that Lord, you would heal them from their virus and let them feel better, Lord God. Lord, we also pray for her patient and the salvation of the family, that Lord, every member of the household would be saved. And Lord, tonight, Lord God, we also pray, Lord God, that Lord, you would continue to use Sister Merle in her workplace, that she would be a witness and a testimony to her patient, Lord God. Lord, we pray that you would continue to use her mightily for witnessing and preaching the good news of the gospel. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Sister Claire. Thank you, Sister Claire. And patuloy po tayong mananalangin at tatawagan ko si Sister Chip. Sister Chip. Hello, Pastor Marina. Yes. Oh, hi, Sister Chip. Ililift up natin ang bawat pamilya, lalong-lalo na ang mga nasa prayer line. Gayon din, ililift up natin ang bawat isa sa prayer line. Na sila Sister Lila, Sister Joe, Sister Merle, si Sister Cheat, narito si Sister Cynthia, hindi ko alam kung naiintindihan niya tayo, Pastor Noel, at gayon din ang mga silent listener na si Brother Rico. Okay, Sister Cheat. Okay. Okay, Pastor. Salamat. Salamat po, Ama. Salamat po ngayong gabi. Salamat po sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay. Salamat po sa mga kabutihan, oh God, na nangyari sa amin sapagkat lahat ay pinahintulot mo, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa iyong presensya sa prayer line na ito. Panginoon, salamat po sa buhay na pag umaga, Lord, ay nagigising pa kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Napakabuti mo sa aming buhay. Sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay, Panginoon, Lord God. Salamat po sa prayer line na ito, Panginoon, Lord God. Panginoon, salamat sa lahat ng mga kababalaghan na nangyayari sa amin na hindi namin maririt, oh God. Panginoon, ngayong gabi, tinataas ko po ang mga kapatiran na nasa prayer line. Lord God, puspusan mo po sila ng iyong pagpapala, ng iyong proteksyon, Panginoon, ng iyong Lord God, ng iyong banal na espiritu, mapalaging sila ay magamit sa pagpapalawak ng iyong kaharian, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord, tinataas ko po ang bawat kapatid na nasa prayer line at yung mga wala na dito sa prayer line. Kung ano man po ang kanilang dinadanas sa gabing ito, Panginoon, Lord, maghari ka po sa kalagitnaan ng kanilang mga problema, sa kanilang mga pagsubok, Panginoon, mapasa ito ay sa kalusugan, mapa sa sakit, mapa sa
naghahanap ng mga apartments, Panginoon, Lord God, katagpuin mo po sila sa oras ng kanilang pangailangan, Panginoon. Ikaw lamang po talaga ang nagpukontrol ng buhay namin at nangyayari sa aming mga buhay, Panginoon. So, ngayong gabi, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa, mga kapatid na nasa prayer line at yung wala sa prayer line. Oh Lord God, ganoon din si Sister Cynthia, Panginoon. At sa lahat ng mga tao na ginagamit mo dito sa prayer line na ito, Lord, pagpalain mo po sila, Lord God. Panginoon, ang iyong katapatan ay laging sumaamin, Panginoon, at ang iyong proteksyon. Alam mo po ang nangyayari sa aming kapaligiran. Napakarami ngayon na ang mga lawlessness, Panginoon, ang naghahari sa puso ng mga tao ay iba na, Panginoon, Lord God, kundi yung mga force na nangyayari, na nanggagaling sa kaaway, Panginoon, Lord God, na malimit ay hindi namin malirip kung bakit ito ay nangyayari. Lalo na sa mga kabataan ngayon, Panginoon, iba ang kanilang kalooban, Panginoon, iba ang kanilang mga pangatuwiran, Panginoon, Lord God. Ikaw po maghari sa aming mga anak, sa aming mga kabataan, Panginoon, Lord God. At ikaw po ang maggabay sa kanilang paglakad, Panginoon, na hindi sila madala ng mga gawa ng kaaway, Panginoon, Lord God. O Panginoon, ikaw lamang po, dumalit po ang iyong pagpapala at sa aming mga anak, sa aming mga kabataan sa oras na ito, na marami pong naliligaw ng landas, Panginoon, Lord God. Ibalik mo po ang puso ng mga kabataan sa iyo, Panginoon, Lord God. Ang ito po maghari sa bawat pamilya, Panginoon. Ikaw po ang maggabay at magpatatag ng bawat pamilya, sapagkat ang unang atake ng demonyo ay ang pamilya, Panginoon, sapagkat ang pamilya ay mawawasak din ang mga bata. So, Panginoon, Lord God, lukuban mo po ng ang iyong banal na dugo, ang bawat pamilya, Lord. Proteksyonan mo po ang aming mga sambahayan. Magkaroon po ng magandang relasyon ang mga bawat pamilya, Panginoon, Lord God. Oh God, hipuin mo po ang mga kabataan at ilapit mo po sila, wag mo po silang ihiwalay sa iyo, Panginoon, Lord God. Oh, pagpalain mo po sila, Lord God, at ang kanilang maging desire ay ikaw lamang, Panginoon, hindi yung mga dinadala ng mga worldly pleasures, Panginoon, Lord God, yung mga computer na nangyayari ngayon, Lord God. Oh, Panginoon, Lord, oh God, ikaw po, Panginoon, ang balutin mo po ng iyong banal na dugo ang bawat isa ng mga kabataan sa oras na ito, Lord. At tinataas ko rin po ang Panginoon, ang mga nangyayari sa kapaligiran namin sa buong mundo, Lord. Napakagulo, Panginoon, Lord God. Panginoon, alam namin na ikaw ang nagpukontrol ng lahat ng bagay, Panginoon, Lord. Tinataas po namin yung mga naapektuhan ng mga sakuna, Lord God, sa iba't ibang parte ng mundo, Panginoon. Yung mga refugees po, sila rin din po ay apektado, Panginoon, Lord. Hipuin mo po ang mga bata, Lord God, at ikaw po ang magpakita sa kanila na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanila, Lord God. Oh, Panginoon, oh Lord, alam namin na malapit ng mga dumating, kaya itinagkakatiwala na namin sa iyong aming buhay, ang iyong mga anak, ang lahat ng mga nasa prayer line. Ikaw po ang aming proteksyon, Lord God. Ikaw po ang aming refuge, ang aming habitation, ang lahat-lahat na sa amin ay pinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Kahit na anong confusion at balita ang dumating ay ibinibigay namin sa iyo, sapagkat you are a God of peace, you are a God of joy, you are a God who is always in control of everything that ikaw lang po ang higit na nakakaalam kung ano ang simula at anong katapusan. Kaya, Panginoon, oh Lord God, itataas ko po ang bawat mga kapatid sa oras na ito. Patatagin mo po sila, Lord God, kung ano man po ang kanilang mga hinaharap na mga problema, Lord. Oh God, mahal kong banal na Espiritu, palakasin mo po ang kalooban ng bawat isa. At Lord, ikaw po ang magbigay ng kanilang mga pangangailangan, Lord God.
ni Jesus, Panginoon. Tumatawag kami sa iyong pangalan sa oras na ito, Lord God. Ang aming mga tahanan ay paligiran mo ng sanlibo mong anghel, paligiran mo ng iyong heads of protection, Panginoon, Lord God. At ilayo mo po ang bawat isa sa tukso ng demonyo sa namang nalakad na panahon, sa namang masasama, Panginoon. Napakarami po, Panginoon. Oh God, sa pinapagkatiwala namin sa iyong aming mga buhay, Panginoon, Lord God. Kahit sa naroon ang aking mga kapatid sa prayer line nito, proteksyonan mo po sila, Lord God. Panginoon, salamat po sa iyong pagpapala sa aming buhay. Salamat po sa mga dinilig mong panalangin dito sa panalanginan ng prayer line. Pagdusan mo po na yung pagpapala si Pastor Mel at si Pastor Marina, si Sister Claire at ang kanilang mga anak, Panginoon, kanilang mga apo. Panginoon, salamat po sa kanila. Pagpalain mo po ang mga ministry na binigay mo sa kanilang mga kamay, Panginoon. At bigyan mo po sila ng kanilang pangangailangan sa lahat ng mga ginagawa nila para sa iyo. At ang iyong pag-ibig ay dumaloy sa kanila upang makita ng lahat ng tao ang tunay na kaliwanagan sa buhay nila. Sa Glory Tabernacle, Lord God. Salamat po, Panginoon, ngayong gabi. Oh God, proteksyonan mo pang bawat isa. Bigyan sa patulugin mo po kami ng mahimbing at bigyan mo po kami ng heavenly dreams. At bukas kung wali ay magisingin mo kami ayon sa iyong kalooban upang kami magpasalamat sa iyo. Salamat po, Panginoong Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat, Sister Chip. Wala po anuman. Amen. Amen. Okay, Claire, can you please lift up all the pastors, the church people, and all the ministries? Heavenly Father, we want to lift up, Lord God, all the pastors, Bishop Mel, Pastor Marina, even Pastor Noel, Lord God, and all the pastors represented, Lord God. We pray, Lord God, for you to continually anoint them as they preach your word and minister the good news. Lord, we pray for we also pray for Evangelist Mike. Lord, we pray for every church member, all the church workers, Lord God, and we pray for the ministries under Glory Tabernacle and Consuming Fire Radio Ministries. We pray, Lord God, for the street outreach, the prayer line live, the healing and deliverance ministry, the church service, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that you would continually expand the territory of this ministry, Lord God. And we thank you, Lord, for the opportunity that you give us to pray for your people on this prayer line. Lord, we ask, Lord God, that as every prayer intercessor prayed tonight, Lord, that you heard every request from your people tonight, and that, Lord, you would answer them, Lord God. We thank you in advance, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo ay taos puso sa Diyos magpasalamat dahil ibinigay niya si Jesu Kristo. Tunay ang mahinay may lakas, ang mahirap mayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Tunay ang mahinay may lakas, ang mahirap mayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos sa atin. Thank you, Lord, for giving us your Son, Jesus Christ, Lord God, that, Lord, we're grateful
for His life in us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat, Sister Claire. Sa ngalan po ng Glory Tabernacle Prayer Line, kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Kami po ay nagpapaalam na sa gabing ito hanggang sa muli. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Kayo ay taimtim ng nakinig sa Consuming Fire Radio Audio Production kay Pastor Noel Murandarte na ating tagapagsalita ngayong gabi at kay Bishop Mel Malto tuwing Miyerkules at Biyernes ng gabi. Kung nais mong imbitahan si Bishop Mel Malto at si Pastor Noel Murandarte na tagapagsalita sa iyong iglesia o kaya naman sa mga konferensya sa iyong iglesia, i-email mo si Bishop Mel Malto sa Glory Tabernacle Prayer Meeting at gmail.com at ang manggagawa ng Glory Tabernacle ay tutugunin ang iyong email. Ang gawain ito ng Glory Tabernacle Prayer Meeting ay tumatanggap ng anumang abuloy. Salamat po, pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesus. Maganda at masaganang gabi sa inyong lahat.